na talagang iniiyak ko po sa Lord na loobin na Lord na bago mag-October 5, magkatrabaho po ito. Dahil alam ko na si Lord naman talaga hindi nagpapabaya. At lahat naman po ng aking mga hinihiling sa Panginoon, tinutugon naman ng Panginoon. Kaya alam kong nagtitiwala talaga sa Panginoon at nananalig na talagang si Lord lang po yung aking pinangahawakan, yung pag-asa ko po. Kay Lord ko na lang po pinauubaya ang lahat. Dahil alam ko si Lord lang naman po talagang tutulong sa lahat po ng ating mga pangangailangan. At ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon at alam kong darating po yung time na iyon. Loobin ni Lord na bago mag-October 5, alam kong may gagamitin si Lord na tao para ang ko magkatrabaho din kaagad. At ang pinagpasalamat ko rin po yung aking manugang na pinagpipray ko din po palagi, na hingi ko rin po sa mga prayer room, na ito po yung halos ilang buwan na siya dinudugo. Yun po yung naraspa na. Ay nung maraspa na po siya, okay naman po yung kanyang biopsy. Tapos tumigil naman po. Nabigyan po. After po ng mga 1 month, balik na naman po. Gano'n na naman po yung nangyayari sa kanya. Kaya po problema siya. At yun nga po, sabi po niya, ay magpapacheck up daw po ulit at kung sakaling bigyan uli ng doktor na panibagong gamot at mag-okay, ay di tutuloy-tuloy po yung gamot. Ang sabi po ng doktor, obserbahan daw po ng 2 months kung mag-okay po yung gamot na ibibigay sa kanya. At kung hindi naman po, ay kailangan na siyang operahin para po matanggal po yung uterus. Ang ibig sabihin po na pag tinanggal ang uterus, hindi na po siya po pwede magbuntis. At yun nga po, dinudulog ko rin po yun sa Panginoon. Alam kong wala pong imposible sa Panginoon dahil ang Panginoon naman may likha sa lahat ng tao. Kaya alam ko na si Lord po ang siyang lagi kong hinihingi ng aking mga problema, kung naman po yung mga pagsubok na dumadating sa amin, na dumadaan. Alam kong pinahintulot lang ito ng Panginoon sa amin upang mas lalong manalig at ang pananampalataya ko ay mas lalong lumalim sa Kanya. At purihin po ang Panginoon, talaga po si Lord hindi nagpapabaya. At ito pong gamot nga, itong ininom niya nga ngayon, ay nagiging aktibo naman sa kanyang kalusugan. At loobin ni Lord na, pero schedule pa rin po siya ng raraspahin muli ngayong December. At loobin ni Lord na maging maayos na lahat. At yung kanyang biopsy ay maging okay pa rin po. In Jesus' name. Salamat po sa Panginoon sa mga biyaya at pagpapala din po na pinagkakalob sa amin. Thank you, Lord. May salita po ang ating Panginoon dito sa awit 135. 1 and 2. Purihin si Yahweh. Ngalay niya ay purihin kayong mga lingkod niya. Kayong lahat na nasa banal niyang templo'y pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagka siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat na sa papuri. Sino po po? Mahabol. Thank you, Lord. Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at talaga naman pong sa kahit medyo masama ang panahon ngayon, ligtas po kaming nakarating dito, hindi kami nakaranas or makaraan sa mga baha, hindi pa kami inabot ng baha. Kaya maraming salamat sa Panginoon. At ipinagpapasalamat ko rin po talaga sa Panginoon yung talagang provision niya sa amin na talaga po kasi noong Tuesday, ako po ay tuwang-tuwa at maaga ang aming sahod. Magka-chat na po kami ni Ate Ashley ng madaling araw na, may sahod na kayo? Sabi ko, hindi ko alam. Pero pagka-check ko, may sahod na nga. Di ako naman dahil excited kasi once a month lang ako sumahod. Di dali-dali ako nag-withdraw, ipinasa ko na sa Binance. Kasi po ang aming sahod ay hindi diretso sa bangko. Kaya kailangan ko pa pong ipalit yung sahod kasi nasa ibang currency siya. Ipapalit ko pa po siya ng peso bago siya pumasok sa bangko ko.
Eh di, ito na nga po, aking ipinalit na. Parang ang katransa ko po sa online, parang mga money changer na online, ganyan. Tapos, binigyan na po ako ng confirmation na pumasok na nga po sa aking bangko. Pagka-check ko po sa aking bank, sa BPI, wala po siya sa available balance. Sabi ko, ay hindi po pasok wala po sa aking available balance, ganyan. Tapos nagagalit na sa akin yung yung pinagbentahan ko or yung katransa ko na hindi ma'am, naipasa ko na sa inyo, ganyan, scammer ka po ba? Ginaganyan ako. Kaya sabi ko, bakit akong hinaharas nito at ako sinasabihan ng scammer? Ang tagal-tagal ko nang nagbebenta ng doon, ng dollars, parang simula nung nag-start ako ng work, doon na talaga ako nagbebenta. Ako yung sinabihan ng scammer. Sabi ko, wala po talaga akong na-receive. Tapos, ang ginawa niya, noong bumili ng currency, inappeal niya na ako, parang nireklamo niya na ako sa customer service, di kami doon na nagdidiskusyon. Sabi ko, ay naku, inaagaw nito ang aking fees. Sabi ko, kaya ang sabi ko, sige po, tatawagan ko po ang bank. Tapos, tinawagan ko po ang bank. Ang sabi po sa akin ng BPI, ay naka-hold po ma'am ang sahod nyo. Kayo po ay pumunta sa mismong branch. Kaya nung pagpunta po namin sa branch, akala ko po okay na, pinakita ko ng aking valid ID. Akala ko po makukuha ko na yung sahod ko. Ang sabi po sa akin ng teller, ma'am, mag-wait po kayo until September 17 or 7 banking days bago po ma-release ang inyong sahod. Di ako po ay nabigla na. Sabi ko, ay naku, paano na si Judith at si Juna? Kasi po madaming bayarin, madaming bills. Andyan na yung Meralco, andyan na yung internet. Sabi ko, ay ano yung pambabayad ko doon? Yun ang aking inaasahang pambayad. Kaya sabi ko, naku Lord, paano to? Ako talagang, alin nyo po yung naglalakad ako doon sa mall, kaming dalawa ni Ken. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero talagang pinanghawakan ko yung turo ni Mama Mitz last Sunday na God is in control. God is in control. Anak, wag ka. Kasi kung ako po yun, dati ako yung umiiyak na siguro habang naglalakad doon. Pero grabe po ang Panginoon, yung peace na binigay niya sa akin na si Lord ang bahala talaga. Si Lord ay nandiyan, ganyan. Wag kang mabahala, yung peace mo, wag mong ipapanakaw. At true enough nga naman po talaga nung talagang kami ay nag-check na ni Kenneth, ganyan. Si mama po, sinabihan ko, na-hold yung sahod ko. Sabi niya, ay pumunta ka dito, bibigyan mo na kita ng pambayad. Magkano ba ang kailangan mo? Sabi ko, ay thank you Lord. At ginamit niya, may mga ginagamit po talaga siyang tao para talagang yung provision po talaga ay mag-flow sa amin. At ayun nga po, nung pagtapos nun, inaalala ko naman po yung sa kotse. Sabi ko, paano yung sa kotse? Sabi ni Ate Ashley, ay ako na muna, wag ka munang hanggang hindi mo pa nakuha. Sabi ko, sana po talagang bagong mag-due lahat, maipasok ng pera sa aking bangko para hindi na akong makisuyo kasi di pa po naman nakakaya. Pero ang Lord talaga, pinapakita niya po talaga na itong mga taong to, tutulong sa'yo ng bukas loob, huwag kang mahiya, ganyan po. And then, nung pag-uwi po ni Kenneth galing practice, kasi nga nagbayad na kami lahat nung aking hawak, wala na, lumabas na, lumipad na, kumbaga. Sabi nga po, ang inaalala ko naman po, paano yung pang-grocery natin next week, pambili natin ng pagkain, sabi ko, alam niyo po yung mga iniisip ko talaga. Pero ang Lord po talaga, grabe din talaga ang kanyang mga miracles talaga. Pag uwi ni Kenneth, wala naman sa isip ko na mag-check ng bangko niya. Kasi wala naman pong work yan, di ba? Sabi ko lang, sabi ko lang, paglapag niya ng cellphone niya, tapos siya yung humiga, sabi ko, patingin ako ng cellphone mo, mag-check ako. Chinek ko yung kanyang BPI. May amount po na pumasok ng September 11. At yung amount na po yun, galing sa company niya, last 2018, yung last payment niya po nung 2018 sa company na yun, biglang pumasok nung September 11. Grabe. Thank you, Lord. Sabi ko nga kay Kenneth, niloloko ko si Kenneth, yung dalawang company na hindi mo pa nasingil sa last payment mo, baka pwede nating singilin. Sabi ko, ako'y nagbibiro pa po. Pero salamat sa Panginoon talaga, grabe yung pagpapala na ibinubuhos niya. Talagang always on time siya. Kaya, thank you, Lord. Yes. May salita pong ating Panginoon sa Isaiah 63, verse 7. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw
Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang, kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi si isang anghel kung hindi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Sino pa pa? Sister Josie. Belated happy birthday talaga sa aking kapatid. I love you so much. Talagang di natanda ang aking kapatid. Thank you, Lord. At muli nga naman po ay sumapit na muli ang karawan ng aking kapatid. At talaga pong yun po ay napakalaking pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Ang ating karawan ay laging sumasapit. At yun nga po, kanina nga po, yung narinig ko po yung Judith kanina, Jonah. Sabi ko kay Sister Edna, ano gayon Jonah? Kaya alam ko ang Judith. Ang Jonah, ano gayon? Hindi ko rin alam si Jonah. Totoo nga naman. Ano daw ibig sabihin ng Jonah? Sabi ni Sister Edna. Ayun, pas Jonah. Ayun nga po nga naman, ang mga Judith nga naman po ay, ngayon nga po ay bukas ay 15 na. Ay talaga nga naman po nga mga Judith. Gaya ko nga po, may Judith ang sasakyan, may Judith ang lupa, etc. Talagang thank you Lord po talaga at ang Panginoon nga po nga na may masaganang magbigay talaga. At talagang pong pagdating na po talaga ng kaorasan, ay talagang dumadating talaga ang mga pambayad-bayad na yan. Ganun po kabay talaga na ating Panginoon. Kaya sobra-sobra po ang pasalamat din. Puntoy po mga talagang sobra po talaga ang kabutihan ng ating Panginoon. At yun nga po, ako po yung napapasalamat din lalo dahil kanina nga po yung aking mga po sobrang lakas ang ulan. Wala pa itong mga apo ko, ako'y tawag po ng tawag. Sabi niyo nga po, nagdatingan po puro mga nakapayong lahat. Kaya sabi ko, nakutoy, 9:30 na tayo na. Yun. Hanggang sa naiwan ko nga po yung pinagbili ni Brother Hill na Lakes at saka Siling Labuyo. Sabi ko, sakay na ako ng taxi, hindi ko nadampot sa table. Yun. Kaya salamat pa rin po. At kahit na po ganun, ako naman po nakarating naman po kami dito. Yun po, salamat po sa ating Panginoon. Yung pong kapayapaan, at saka yung salamat din sa yung tayo po'y masaya sa araw-araw, yun po. At ang lalo tigit nga po yung ating kalusugan talaga. Ay talagang salamat po na kahit nga po tayo nagme-maintenance sa BP, ay talaga pong thank you Lord pa din po talaga. Talagang ang Panginoon po talaga nandyan lagi, tayo hindi niya pinababayaan. Kaya po sobra-sobra talaga ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At talaga pong andyan po lagi talaga ang ating Panginoon at tayo talaga ay hindi niya pinababayaan. At nagpapasalamat din po ako sa yung patuloy na paggagamot po ng aming inay, na lagi po naming dalangin na sana naman po ang lahat ng result ng inay sa susunod na check-up ay maging normal po ang lahat ng result. Yun lang po. At kaya sobra-sobra po, binabalik ko po ang papurit, pasalamat sa lahat po ng mga kabutihan talaga ng ating Panginoon. Yun pong pag-iingat po sa atin ng ating Panginoon sa araw-araw nating buhay. Thank you, Lord po. Go! Kita na tayo. May salita po ang Panginoon dito sa Filipos 4:6. 7 pala. At ang kapayapaan ng Diyos at na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang nag-iingat na sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ay, si Brother Hill, may pahabol pa. Makapag-share din nga. Thank you Lord, nagpapasalamat ako at bago ang lahat ay binabati ko muna ng isang maligayang kaarawan ng ating kapatid Sister Belen. Dahil dyan may makaroni kayo.
Thank you, Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Ayun nga po, sabi nga po talaga nung turo ni Mama Mitch, yung God is in control. Kasi nung Miyerkules po ng gabi, may nabasa ako sa aking messenger, may chat pala Sister Ellen Garcia. Miyerkules yun eh. Sabi niyang ganon, doon sa chat niya, Kuya Hill, pausap nung bukas sa music. Hindi ko naman maintindihan kung ano yung pausap. Yung pala, pero parang nahuli ko rin. Sabi kasi yung mga men's ay tawag dito, may out of town daw, di walang mag-music. So, nag-isip ako, umaga yun eh, oras yun ng aking alam niyo na, tricycle boy, sa umaga, magandang laban. Eh di yun nga po, sa isip-isip ko, sige na nga, total naman, madali lang naman matapos. Eh nalaman ko si Sister Minda ang magtuturo, medyo matagal yun. Kaya sabi ko, okay. Sabi ko gano'n, baka pwede pa akong lumabas, baka makatatlong hatak pa ako. Sabi ko gano'n. Pero alam niyo po, purihin ng Panginoon, para ako nakonsensya kasi nga, sabi nga din sa turo, di ba yung God is in control. Kaya talagang parang may bumulong sa akin, huwag kang umalis, makinig ka. Kaya parang gano'n talagang yun parang narinig ko. So, sige po, bahala na nga. Lumabas ako sandali, meron lang akong kinuha. Pero bumalik din kagad ako, hindi ako pumunta kung saan-saan. Pero alam niyo po, parang baliwala na lang sa akin, natapos, nakaraos. Kasi nga, hindi ko alam yung mga espiritu ng Diyos, yung exercise. Pero awan, grasya ng Diyos, na inagawa ko rin naman, purihin ng Panginoon. So, yun nga po, di sa madalit sabi, nakatapos ako, natapos nga daw, kaya bukas ako din pa daw uli, pero hindi naman natuloy dahil dumating na sila Brother Jerry. Pero napakaganda po, purihin ng Panginoon. Di bali, wala na sa akin eh. Tingin ko po sa telepono ko, may nakalagay na HBD, Happy Birthday, tapos merong resibo. Yun ang maganda daw, kaya purihin ng Panginoon. Totoong napakabuti ng ating Panginoon, yung panghawakan nga yung God is in control nga, ika nga. Kaya yun lamang po, pupunta ko nagpapasalamat sa talagang pagka yung nakinig tayo, yung tawag dito, yung ginawa natin ng bukol sa loob yung ating ginagawa para sa ating Panginoon, sumusunod tayo. Kaya talagang sabi ko nga lagi, mahirap pero kailangan pagsumikapan. Kaya nagpapasalamat ako sa kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos. Thank you, Lord. Yun lamang po. Salamat sa resibo. Magkano daw? Walang ganon. Sagot! Thank you, Lord. Ilalabas tayo niya mamaya. May salita po ang ating Panginoon dito sa Isaiah 60, verse 1 and 2. Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh, mababalot ng kadiliman ng buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh, at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Thank you, Lord. Sister Luz, pahabol. Pahabol. Tatanong ni... Thank you, Lord. Matagal po akong hindi nakakapag-share kasi nag-giveaway. Nag-giveaway ako sa mga nag-share. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko na-share dapat last week pa po ito. Yun nga, naganap yung check-up ko last August. Good news kasi nag-normalize po yung BP ko. Pero may bad news kasi mataas ang aking blood sugar. Nakita doon. Tsaka yung aking cholesterol. Pero, salamat sa Panginoon kasi may gamot naman, may gamot. Tapos yun, pinakita lang sa akin ni Lord na kailangan ng disiplina. So yun, kahit nahihirapan ako, dinidisiplina ko yung sarili ko yun. Nagbawas kami ng kanin, nagno-no meal rice kami, kuno. Nag-craving ako, nagpaluto ako ng laing kahapon. Salamat sa Panginoon. At yun din, nagpapasalamat ako sa Lord dahil in full control talaga lahat ang ating Panginoon sa buhay ko, sa buhay nating lahat.
At yun, nung Monday, yung word ni Mama Mitch sa amin sa interstate prayer meeting na sabi niya dun sa John 16:33 na meron tayong kapighatian pero ngunit lakasan natin ang ating loob na pagtagumpayan na ng Lord. Sabi, huwag kang matakot. Dahil yun nga, nung Tuesday nga na nag-message sa akin si Kuya, yun nga na sabi niya tuloy-tuloy daw ang prayer kay ate kasi yung check-up daw nakita na nagkaroon siya ng mild dementia. Sabi ko naman, basta tuloy-tuloy lang ang gamot, kapit kay Lord. Tsaka sabi ko, wag niyo siyang hayaang lumabas mag-isa kasi baka mawala siya, ganyan. Nagkaroon din ako ng konting kalungkutan. Medyo naiyak ako kasi alam niyo naman din yung nangyari sa akin. Pero yung nangyari sa akin noon, mas malala yun sa akin. Pero napagtagumpayan ko nga at salamat sa Panginoon sa prayers ng lahat ng TLW. Yun nga, gumaling ako, nandito na ako sa harapan nyo, ganyan. Patuloy pa rin ako nagagamit mightily ng ating Panginoon. At yun nga, yung word naman namin kaninang umaga na binabasa sa sakyan, na binigay ni Dana, na yun nga sa Filipos 4:19 na buhat sa kayamanan mong di mauubos sa ipagkakalob lahat ng pangailangan. Pangailangan hindi lamang sa pinansyal. Pero alam niyo po ba, itong Filipos 4:19 na to ay talagang napaka-powerful po talaga nito sa una sa pangailangan sa pinansyal na talagang kapag dumarating na sa punto niya parang wala na, ganyan, paano na to, ganyan. Pero salamat sa Panginoon kasi talagang ibinubuhos niya talaga eh. Kasi, syempre, ako naman lagi ko sinasabi na ako naman ay wala po akong trabaho, wala akong specific o yung talagang mapanghahawakan na kumbaga sa mga nagtatrabaho na may sweldo every 15, every katapusan, ganyan. Pero hindi pa rin ako pinapabayaan ng Panginoon. Kasi ako po kapag nawawalan na ako ng budget, yung wallet ko po, nililay hands ko yan. Tapos nagpipray ako kay Lord na, Lord, ikaw nang bahala, paubos na po ito ganyan, panggastos namin, ganyan, pambiling gamot, ganyan. Alam nyo, nung after kong mag-pray na yon, may biglang tumawag. May biglang tumawag. Tapos sabi niya, sister, magpapadala ako sa iyo, konti lang to. Huwag ka na lang maingay. Tapos sabi ko, naku, thank you po. Talagang thank you talaga ako. Thank you talaga ako na talagang, yung bang, kahit hindi mo sabihin sa Lord, iniisip mo pa lang, na talagang tumutugon siya. At yun nga, paano ko ba ito pagaganyan-ganyan? Tapos sabi ko, ganito ang gawin nyo. Tinuruan ko po kung paano gagawin. Tapos yun, inano niya daw yung, sinabi niya daw sa anak na nandito sa Pilipinas. So sabi ko, sige po, isi-send ko sa inyo yung GCash number ko. Tapos yun, maya-maya, dumating na nga. Sabi ko, naku, salamat po, nakuha ko na po. Tapos sabi naman niya, o sige, matutulog na ako. Sige po, matulog na po kayo, God bless. Kaya yun, ayun, nakatawid talaga. Sabi ka, dahil din sa pagbabayad ko sa ikapo, na pag nagbabayad ka ng ikapo ng tithes, talagang pag nangailangan ka, kumbaga sa mag-withdraw ka, pawi-withdrawin ka ni Lord eh. Hindi lang sa pera, kundi sa lahat talaga ng areas ng ating buhay. Kaya yun. Tapos yun nga, yung pinagpapasalamat ko nga dahil sa sharing namin kanina, yung kalakasan, sabi ko nang ganun na nakakagawa ulit ako, nakakapaglaba, nagagaya ko yung mga luto-luto sa YouTube at saka sa FB, yung ganyan. Tapos yun nga, yung pag-iingat din sa amin nung nagpa-check up ako sa UST, dalawa kami ni Kuya Hill. Yun nga lang kasi nagkasakit siya, sobrang ubot sipon siya kasi doon sa Dapitan, pilit kong pinapahanap yung restaurant na nakita ko sa FB na hindi naman namin nakita na nabasa-basa na kami ng ulan. Kaya yun, salamat talaga sa salita ng Diyos, sa mga panalangin na talagang kung sa pera lang, tandaan po natin, si Lord ang pinakamayaman. Kayang-kaya niya ibigay sa atin lahat. Any amount pa yan na papadala niya sa GCash natin. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. May salita po ang ating Panginoon sa awit 28, 6 at 7. Si Yahweh ay dapat na purihin, dininig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa kanya na nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Para naman sa iyong kagalingan, thank you, Lord. Pinupuri kita, Yahweh, pagkat ako'y iyong iniligtas. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa iyo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumaing. At ako na may iyong pinagaling. Sino pa po? Ay, sadya! Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon talaga. Napakabuti ng Panginoon. Ay, hindi pa ako eh. Papasok pa niya sa akin. Thank you, Lord, sa pataas ng edad. Pagka isang araw 70 na. Baka sa isang 70 na. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon talaga. Dahil kahit ako ganito, ay talagang ang pinagpapasalamat ko, ay walang mga nagsasakitan. Kahit sa mga paa at balutin ako ng Panginoon ng banal na dugo, ay ako po ay talagang nagpapasalamat. Bigyan sabi, ang iba daw ay masasakit na mga buto, masasakit na daw ang mga bayawang, masasakit daw ang mga ulo hanggang paa. Salamat sa Panginoon, talagang kayamanan ko. Kayamanan ko pero tumaas din po ang cholesterol naman. Dahil, kaya naman po tumaas ang cholesterol ko, kaya po tumaas, hindi naman po sila may kagagawa noon. Ako naman po ang may kasalanan. Siyempre, kain ng mga mantika tayo, mga kung ano-ano, kaya tayo nagkakasakit. Tapos tayo magtatanong bakit tayo nagkasakit. Dahil sa atin din, sa ating katigasan ng ulo, sige na sige, yun, ako ang ganon. Na pag may nagustuhan kahit mga mantika ay kain, mga adobo. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yun nga po, salamat sa Panginoon. At ako nga po yung nagpunta kina Josie kahapon. Ay tunay na napakalayo ng kina Josie mula po sa amin sa Bikutan hanggang Signal. Hinahabol ko po yan at yan po inaalis sa umaga at nagsusumba. Ako, tinakbo ko po nung mabilis. Aba, ay salamat sa Panginoon at kahit po ako natakbo ng gayong malayo, ay nakarating po ako sa kanila. Salamat at wala naman pong nasakit sa paa. Thank you, Lord. Salamat. At para naman po, talagang ang Panginoon talaga, salamat po Panginoon talaga. At sa kalusugan, thank you, Lord. Para naman po sa pakikinig ng banal na salita ng ay, oo nga pala. Sorry. Para naman po sa love opening sa Sister Dana, natanda lamang isip. Sister Denise, Sister Dana. Pinatatawa ninyo ako, kaya nakakalimot. Sister Denise. Hinahabol pa yung mic. Ay! Hello po. Dapat po talaga si Sister Dan. Sister Dana? Amen. Okay na to. Gulat kayo po, no? Ako din, nagulat din eh. Thank you, Lord. Dapat po talaga iba ho yung LOM kakantahin ko. Pero ito yung kanina pa pong binababa ng Panginoon sa akin. So, bear with me po kung hindi ko maabot yung key. Pero thank you, Lord. Yeah. Thank you, Lord. I remember how you provided
you stepped in to save my life. If I knew when what I know now, I will be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. I remember how you loved me when I couldn't love myself. If I knew when what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Amen. Thank you, Lord. Kanta ng kaunti. Halika, tugtugan mo. Yan ako kay Lord. Narito na rin ako sa rap. Thank you, Lord. Kakanta po uli ako sa linggo. Hahandugan ko rin si Lord. Thank you, Lord. Pasalamat ko sa aking... Sinabi ko na kay brother. Kahit, basta mahandugan ko si Lord ng awitin. Ako'y nagpapasalamat kay Lord ngayon. Thank you, Lord. Umpisa na. Sige. Kahit hindi, thank you, Lord. Sige, ha? Sige. Ikaw ang lahat.
Ikaw ang aking kasama. Dapat kitang kaibigan, sa aking handang dumamay. Ikaw ang lahat sa aking buhay, Panginoong Jesus. Ikaw ang lahat sa aking buhay. Ikaw ang aking pag-ibig. At sa aking pag-isa, ikaw ang aking kasama. Dapat kitang kaibigan, sa akin ay handang dumamay. Ikaw ang lahat sa aking buhay, Panginoong Jesus. Ang tunay na kaligayahan sa'yo, Jesus, natagpuan. Mga pangarap ko sa buhay, lahat ay iyong ibinigay. Ikaw ang lahat sa aking buhay. Ikaw ang aking pag-ibig. At sa aking pag-isa, ikaw ang aking kasama. Dapat kitang kaibigan, sa akin ay handang dumamay. Ikaw ang lahat sa aking buhay, Panginoong Jesus. Ikaw ang lahat sa aking buhay, Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Para naman po sa prayer sa ating Touch and Love offering, tawagin ko po Sister Loida. Tayo po tayo, ituon po natin ang ating mga kamay. Ganon din ang mga kapatid na nasa FB Live o nasa Zoom. Kung kayo mga may envelope, ituon niyo po ang inyong mga kamay sa ating mga handog. Amang Banal, maraming salamat po sa pagkakataon na muli mong pinagkaloob sa amin upang makabuong puso kami makapagkaloob ng aming ikapo at love offering. Lord, may pangako ka na ibabalik mo po ito sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Panginoon, may pangako ka sa Malakias 3:10 na bigay nyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan sa langit at ibuhos sa masaganang pagpapala. Panginoon, may pangako ka sa verse 11 na hindi mo kami padadala ng salot upang manatili kaming nananagana. Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan, pagkalooban ng lahat ng pangailangan, ilayo sa mabibigat na karamdaman, at ang bawat pamilya, Panginoon,
ay bigkisin mo ng isang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Panginoon, simula lamang po ito ng ating magandang relasyon at ang patuloy mong pagiging in control sa aming buhay. Kaya alam ko po na sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay nasa iyong mga kamay, pinagpapalat, iniingatan mo. Kaya muli ang walang hanggang papuri para sa lamang, sa pangalan ni Jesus kasama ng banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Amen. Ngalan na Ama, Anak na Espiritu. Thank you, Lord. Para naman po sa pagpapahayag ng banal na salita ng ating Panginoon, tatawagin ko po si Sister Rose. Amen. Thank you, Lord. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Bagamat maulan, ay hindi hadlang. Sabi nga, ang ulan ay isang pagpapala at ito'y hindi hadlang upang tagpuin natin si Lord sa ngayong araw na ito sa lugar na ito. Amen. At ang kagalakan, tunay nga walang umpisa, kagalakan ni Lord talaga pinagkaloob sa atin ngayong umaga, punong-puno ng kagalakan. Amen. Thank you, Lord. Samahan niyo akong manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at pinasalamatan, Panginoon. Lord God, sa patuloy pagkaloob sa amin, sa bawat isa nandito, Ama, ganun po sa lahat na nakinig, Panginoon, ng buhay na may kalusog at kalakasan. Salamat, Ama, sa pagbigay mo sa amin ng pagkakataon, Panginoon. Lord God, na marinig namin ang iyong mga mensahe, yung katuruan, Panginoon. Lord God, ito'y magamit namin, patuloy kami na magiging matatag sa aming pananampalatay sa iyo, Panginoon. Lord God, nandito po ako. Gamitin mo po ako, Panginoon, na daluyan ng iyong mga salita, Ama. Banal na salita ihatid sa aming mga kapatid, Panginoon, Lord God. Magbanal, batid mo ang aking kahinaan, aking kawalan, Panginoon. Kaya, Lord God, ikaw po manguna sa akin. Balutin mo po ako, Panginoon, na iyong kapangyarihan, yung banal na dugo, Panginoon, upang ikaw ang marinig, ikaw makita sa akin, Panginoon, sa umagang ito, Lord. At nawa, Lord, ang lahat ng ito, mailalahati ka namin, Panginoon. Ama, wala po ako, kami maihatog sa iyo, Lord. Kundi ang papurit pasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus, sa gabay at patubay ng banal mong Espiritu na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Magsiupo na po tayo. Thank you, Lord God. Ang ating katuruan ngayon, ang ating topic ay, intro pa lang. Ito ay pinaturo sa atin. Kasi ito ay tinuturo na ni Mama Mitch sa mga, sa mga leaders, sa mga prayer warrior. Ngayon, ibig niyang ituturo, pinapaturo sa lahat, sa mga, kagaya noon, sa ating fellowship, sa mga prayer meeting, pinapaturo ito, yung ay punctual. Supposed to be August pa nga ito, ang sa Batangas ay naumpisahan na ito. Kahapon, ang word nila ay unfailing love. No? Tayo ngayon, umpisa pa lamang sa ay punctual. So, sa ay punctual, so nag-start ng ay. So, tayo ngayon, ay pa ngayon. Ang ibig sabihin nun, integrity. So, nandito pa tayo sa integrity o integridad. Espanyol yata yun, integridad. Kung sa Tagalog ay katapatan. Ayon sa ay punctual chart, ang integridad o ang katapatan ay tumutukoy sa taong namumuhay sa katotohanan, sa salita, at higit sa gawa. Ito'y taong matuwid, marangal, kapag tiwalaan, hindi nagtatago, no? Siya'y tapat, walang tinatagong pagkataong ito, at malinaw siya, at namumuhay ng mga tinuturo, at hindi nagbabago.
Sana nawa tayong lahat ito ay makitaan ng ganito, no? Ayon sa nasusulat sa Juan 1:47, noong malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang tunay na Israelita. Siya ay hindi mandaraya." No? Nakita ng ating Panginoon, palapit pa lamang si Nathaniel, na siya ay hindi mandaraya. Ngayon, nawa tayong lahat, makitaan din tayo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Puri ng ating Panginoon. Welcome po mga kapatid. Thank you, Lord God. Hallelujah. At bilang tinatawag ng ating Panginoon, nawa tayong lahat makitaan ng ganito. No? Sabi na susulat sa pangalawang Korinto 6:6-7, "Ipinakikilala ko na ako'y lingkod ng Diyos sa pamagitan ng aking malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpahinuhod, mabuting loob, ganun din sa pamagitan ng Espiritu Santo, tapat sa pag-ibig, tapat na mananalita, at ang kapangyarihan ng Diyos, ang katuwiran ay siya kong sandata at pananggalang." Puri ng ating Panginoon, nawa itong lahat na katangiang ito, tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos, tayong lahat ay kanyang pinili, nawa itong mga salitang ito, malinis na pamumuhay, may katotohanan, marangal, matuwid na pamumuhay. Hindi tayo nagsisinungaling dahil nga isinasabi dito, tapat, may katapat at namumuhay ng may malinis, pure heart, baga, linis ang puso, na nawa tayong lahat na nakikitaan ng ganito. Tayong lahat ay mga leaders, hindi lang yung sinasabing leaders natin, kundi tayong lahat ay mga leaders. Nangunguna tayo sa anumang larangan. Halimbawa, leader kang nasa kusina, leader kang nangunguna ka sa paglilinis, sa musika, no? Sa anumang parte, anumang tungkulin na pinagkaloob mo, minsan nga sa tahanan, sa ating sarili, leader tayo. So, dapat din dapat ito'y paalaala sa ating lahat na nawa ito mamumuhay sa atin. Ang ang integridad ay tumutukoy din sa katangian ng taong tapat, no? Pagkaroon niya ng lakas na panindigan, lalo na sa moralidad. Moral. Ito yung dapat na talagang magkaroon ng isang nangunguna na siya ay malakas ang panindigan, no? May malakas ang kanyang determinado pamumuno na may sarili siyang prinsipyo, no? Sa pagsuri ng tama o mali. Halimbawa, honest, no? Tapat ka ba? O kaya makikitungo sa ating kapwa. Hindi ka nagsisino, no? Patas ka ng humusga, hindi ka yung kagaya nun, mabuti ka lang, mabait ka lang, nakikita mo ito'y maganda, ito'y marunong, ito'y may mga katangian na ibig mo. Kung hindi, sa pagkamatuwid natin, patas tayong humusga, patas tayong sa ating mga kapatid, no? At isa pa, marespeto, no? Marespeto tayo sa kapwa. Kung ano man ang niya, tayo'y marespeto. At isa pang tinutukoy dito, ang may moralidad o katapatan ay maaari ding iba-iba ang paniwala ng tao. Dahil tayo ay iba-iba ang nilakhan, iba-iba ang ating mga environment. Isa din yon sa ating nakakaigaya sa atin. No? Iba, kung tutuusin nga, ang itong katapatan na ito, integridad, ay nag-uumpisa dapat ito sa mga kabataan sa tahanan na tinuturo na, no? Na ikaw mag-asawa, tapat ka sa asawa mo, o ikaw naman ang sister wife, tapat ka at mga anak. So sa bahay pa lamang, hinuhubog na itong karakter na ito. So tapat ka, lalo na ngayon, tapat ka sa trabaho mo, kung saan man ikaw
naroroon, no? Tapat ka sa iyong pamumuhay na kung dapat tapat ka sa pamumuhay mo na tinuturo pa kung anuman ang anuman ang inaatas sa iyong tungkulin. Halimbawa, honest ka, tapat ka, gumagawa ka kahit walang nanonood. Isa din yun. So, magiging honest ka, may binigay na tungkulin sa'yo, kahit walang, hindi ka tinitingnan ng elders mo, hindi ka tinitingnan ng nangungunas sa'yo, ginagawa mo. So, hindi ba? Ito'y kasama sa isang karakter, isang mabuting manggagawa, lalo na sa atin. Sa atin na tayo mga lingkod ng Diyos. Kasi madaming nakikita sa atin. At sa mga ganitong karakter na ito, sa ganyang ugaling ito, dapat tayo'y hindi pa bago-bago. May sabi nga, consistency. Hindi pa bago-bago ang mga desisyon na ngayon iba, bukas iba. Naalala ko sa sharing ni Sister Sinay. Nako, sabi niya, napatamaan ako dyan dahil ngayon sinabi ko sa anak ko, sige, pupunta tayo sa Friday. Tapos na bago, sige, Huwebes na lang. So, sabi niya, nako, sabi ko nga, yun nga yung isa sa dapat na kung magdesisyon tayo, isipin muna natin na dapat hindi bago-bago ang isip at hindi pa babago ng desisyon o anumang mga programa na ating alaala ko yung consistency ito, naalaala ko. Kasi kami dati, may sasakyan. Ngayon ang LTO, ang patakaran nila, baguhin yung mga writings at side ng jeep, sasakyan. Uniform yan, iba-iba. Ang kulay niyan, pareho. Mayroon pang seatbelt, sinasabi. Meron pa yung basurahan sa loob. Hindi ka, uhulihin ka kung wala. Talagang agresibo ang manghuhuli for couples of month. Tapos ngayon, nawala na. So, walang consistency yun. Na dapat kung anuman ang ating patakaran, dapat hindi tayo nagbago-bago. Kung anuman ang ating mga ipinagawa, hindi tayo, at ang ating mga sinasabi, hindi tayo pabago-bago. Dapat tayo may consistency o hindi pa bago-bago. At pag sinasabi naman ang tapat na mumuhay, dapat nakitaan na kung ang sinasabi dito, ang taong tapat, dapat nakitaan din ng tapat na pamumuhay. No? Wala kang transparent baga. No? Yung sinasabi ko kanina, example, mga asawa o sa pamamahay, tapat ka, wala kang tinatagong asweldo mo, dapat maliwanag ni intriga kay Mrs. Dapat ang mga misis, maliwanag din, walang tinatago, hayag, lantad, lantaran. May natatawa. Purihin ang ating Panginoon na tatamaan. At isa pa, dapat, yun nga, sa atin naman dito, sa ating, lalo na sa ating kongregasyon o sa ating gawain, lahat na wala naman tayong tinatago. Lahat ay open lahat. Wala tayong tinatago. Dito, sinabi nga, walang hidden agenda. Sa lang yun sa mga ating, mga projects sa ating mga government lang, ay mga hidden agenda, lalo na ngayon nagkakagulo, na talagang may hidden agenda kung anumang mga project yan sa flood control na talagang ngayon, narinig mo kasi ngayon, naaano ko yung mga talaga naman yun ang hot na balita ngayon na siguradong may mga hidden agenda yan kung paano napupunta ang mga proyekto. So yun nga, tinitrain tayo, tinuturuan tayo, pinapalalahanan na tayo ng ating Panginoon na itong kaugaliang ito dapat mapasa atin dahil tayo ay lingkod ng ating Panginoon. Hindi lang, tayong lahat, no, na ituturo mula sa pagkabata hanggang ito'y lumaki, mapasa atin ang katapatan. Ang isa pa, hindi lang consistency, kung hindi accountability, pananagutan. Bilang isang namumuno, no, dapat accountable ka, pananagutan mo anuman ang iyong mga desisyon, no? Halimbawa, may mga proyekto, no?
may mga gawain, may mga desisyon ka na pinapagawa sa ating, kagaya sa atin dito, dapat pananagutan mo kung ano ang mangyayari. Matapos ba ito sa takdang panahon na ibig ng ating kasamahan na matatapos, pananagutan mo ito, no? Dapat mayroon kang pananagutan. Madami tayong example sa ating gobyerno ngayon dahil bilang pinuno dapat pananagutan mo kung natapos ba ang proyekto, kung bakit nagkaganon, hindi natapos yung flood control, kaya nagkakugulo ngayon sa gobyerno. So sa atin, yun nga, sa atin din naman mula sa pamamahay, sa ating komunidad, dapat din ay itong kaugaliang ito ay mapasa atin. Tandaan natin na ito'y pananagutan natin. Ang ating mga anak, pananagutan natin sa pagdisiplina sa ating mga dito sa atin lamang dito, pananagutan din natin. Tayo naman dito ay nakikiano naman tayo kung anong mga problema, talagang nagtatanungan tayo. So ang ating leader ay talagang napakasipag naman na pinanagutan, inaalam kung anong mga problema sa bawat sikta o sa bawat tungkulin na pinagkaloob sa atin. Amen. Thank you, Lord. At bilang nangunguna, marunong din siyang magsubaybay, no? Sa mga project halimbawa, sa ating pinagawa halimbawa, na narunong siyang nakihalubilo siya, sinusubaybayan niya. Ito ba'y magagawa sa tamang oras? Ito ba'y matatapos? Ano bang problema? Yun ang magandang nangunguna, no? Ito yung nagandang nangunguna. Salamat sa Panginoon at tayong si Brother Jerry, isang halimbawa sa magandang tunay nga na leader na talaga namang makikitaan natin siya na nakahalubilo, talaga inaalam ang lahat, kagaya nung isang kumusta, ba, kagaya natapos ba ang ating projector, anong problema. So talagang tinatanong niya, no? So talagang siya, inaalam kung ano ang pinapalo up niya, kung ano ang mga problema. Kung ang leader ay kinikitaan ng ganon, o kung nangunguna sa atin ay kinikitaan ng ganon, di ba isang magandang halimbawa yon, no? So, tayo naman ang sumusunod na inggaya tayo, na impluensya tayo sa ginagawa ng ating namumuno sa atin, no? Para bang nagkaroon tayo ng welcome, secured tayo ng ating namumuno, ay nakialam dito. Nakikita natin na pagpasok pa lamang warm na ang ating, secured tayo. Kung nakikitaan natin ang ating namumuno sa atin, ay ganon na inaalam tayo, parang secured tayo dito. Ay, salamat, maganda ang kanyang pamamahala, no? Puri ng ating Panginoon na tayo'y binigyan ng katuroang ganito dahil nga, sabi nga, hindi lang sa maliit na bahagi sikta sa ating buhay ng ganito, kung hindi ito'y palaki. Kung ang ating gobyerno ba, kung mayroon sana ang namahala sa atin, dahil ngayon nagkakagulo, lahat na yata from north to south, mga senador, mga congressman, mga governor, kung mayroong kaugalian nitong may integridad, dapat siguro ang ating bayan ay umunlad na. Kaya nga, hindi pa naman huli ang lahat sa atin na maituro una sa ating mga kabataan na sa kanilang paglaki at higit sa lahat sa atin na mga lingkod ng Diyos. Dapat itong karakter na ito, kaugaliang ito ay dapat mapasa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. At isa pa doon sa moralidad, ay isang na dapat honest ka, no? At mahalaga din ang isang ang leader natin, mayroon na itong kaugalian, niya katapatan, at sinasabi dito, dahil ang ating gawain ay kadalasan ay lantad o nasa publiko, no? Kinakailangan na maging maingat tayo sa pakikita dahil nakita tayo sa buong
sa lahat, no? Dito sa ating kapaligiran, mag-ingat din tayo, hindi lang ang ating mga leaders, kundi tayo man din, mag-iingat tayo dahil madaming nakakita sa atin. Lantad, ang sabi nga dito sa Hebreo 12:1, yamang napaligiran tayo na makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing sa ating harapan. Amen. Thank you, Lord. Sinasabi dito na tayo'y napaligiran ng madaming tao, no? Madaming matang nakakita sa atin. Lalo na dito sa atin sa baba. Alam nila ng ating gawain dito ay nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos. Sa ating paglalakad pa lamang sa labas, nagsuot tayo ng ating uniform, no? May cross. Na minsan may nagtanong, kagaya ko, naranasan ko, sa train pa lang, nakikita dito ang uniform, may cross. Saan ang kayo, mga ganon? Saan ang niyo? Anong kayo? Nagtatanong tungkol sa ating gawain. Sinasabi, kaya ito'y pakaingatan natin. Naglalakad tayo dito na may ako dyan, ganun. Good morning po. Yung ganun ba? Yung iba ang kaya nga, yun ang pakaingatan natin. Dahil hindi lang tayo ang naglalakad, hindi lang tayo. Kung hindi, itong kasuutan natin, si Kristo. Dahil may cross dito. Diyan sa paligid, ingatan natin ang ating mga pananalita, ang ating kilos, dahil nga, nagre-reflect sa atin. Sa ating Panginoon, sino man ating pinaglingkuran, di ba ang ating Panginoon? Kaya mag-ingat tayo sa ating kilos, sa ating mga pananalita. Alam, madami. Kaya nga, hindi katakataka. Ang sabi ni San Pablo, pinaalalahanan niya ni San Pablo, sabi niya, pinaalalahan ni San Pablo si Timoteo. Sabi niya, sa unang Timothy 4:16, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Tunay nga, mga kapatid, lalo na sa ating nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yun ang pakaingatan din natin. Dapat ang ating hinahayag ay dapat pinapamuhay natin, no? Kasi ang ating pinapahayag makikita sa atin. Kagaya noon, iwasan mo ang dahil dapat makita sa atin kung ano ang tinuturo, kung ano ang pinapahayag sa atin, dapat makita na ating ipinamuhay. Dahil ang ating tinuturan mai-impart sa kanila. Kung tayo sabing namumuhay sa kasalanan tapos tinuturo natin, magpapapatawad tapos tayo hindi marunong magpatawad. Anumang espiritu ang nasa atin, mai-impart natin sa ating mga kapatid. Kasi sinasabi dito, ingatan na tayo maligtas, pati ang mga nakikinig, ang mga tinuturuan. Kaya yun, pakaingatan din natin mga kapatid sa ating pagtuturo, sa ating pagpapahayag. Dahil anuman dapat na ipamuhay natin kung ano ang ating tinuturo, ano ang ating pinapahayag, dapat makita sa atin na yun ay ating ipinamuhay dahil yun nga ang yun nga ang ma-impart natin sa ating mga atindi din. Amen? Thank you, Lord. Sinasabi din, sabi dito, kung mayroong isang bagay na ang mundo ng Kristyanismo ay nangangailangan sa oras na ito, ay ang mga lalaki at babaeng namumuno ng makapagsasabi ng tulad ni Apostol Pablo. Sabi dito, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Sa unang Korinto 11:1 iyon. Kaya nawa tayo man din na kagaya ni San Pablo, na kung paano niya tinularan, namumuhay ng ayon sa ating Panginoon Kristo, tayo man din bilang tagasunod,
bilang tinawag ng ating Panginoon, bilang nakarinig ng kapahayagan ng kanyang kabutihan, natanggap natin ang kanyang pagpapala, natanggap niya ang katugunan sa lahat nating mga pangailangan, dapat din natularan natin ang pamumuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, sabi natin, bakit ang isang leader ay kailangan pang magkaroon ng integridad? Bakit ba ang integridad ay makikita sa isang namumuno o isang leader? Dahil ito ay maka-build up ito ng trust o lumilikha ng tiwala. Amen. Tunay nga naman. Kapag ang namumuno ay kinikitaan ng integridad o katapatan sa kanyang mga nasasakupan, parang maramdaman nga na bawat isa na siya'y ligtas, siya'y secure. No? Parang nakakahikayat siya ng tiwala. No? Tiwala dahil tayo din sinabi ko nga, wala akong ibang example ko si Brother Jerry at saka Sister Nelsa dahil dito siya ang ating. Tunay nga naman, hindi ho ba nakikitaan natin si Brother Jerry na parang nagtiwala ka. Tiwala ka na siya ay yung ma-care, no? Ma-care siya. Halimbawa ihahatid ka kung malayo o gabi yung parang nandoon secured ka. Ma-care siya. Kaya nga, yun ang isang sinasabi din na kailangan mataglay ang katapatan ng isang nangunguna, no? Trust, nakagkaroon ng tiwala, no? Nagtitiwala kang hindi mapapahamak, nagtiwala kang kung sumama ka doon sa Batangas, maihatid kang ligtas, magtiwala ka kung sinasabing ikaw ay i-assign doon, alam mo rin na si Lord din ay magbigay sa iyo. Dahil sinabi ng elder, sinabi ng namumuno sa iyo, alam din na si Lord din ang magbigay sa iyo ng karunungan upang matupad yun. At isa pa, dapat din ay magkaroon ng dapat din mahalaga ang integridad sa isang namumuno dahil ito'y nagbigay ng inspire loyalty. Nagbibigay ng inspirasyon sa katapatan, no? Ang mga namumuno kung kinikitaan ng katapatan na nagkaroon ito ng pag-anyaya o na-encourage niya, nagka-encourage ng mga nasakupan na nakikitaan siya, nakaka-encourage ng pagsunod, no? Encourage loyalty, inspired ng katapatan. Kagaya na loyal ka, no? Kung nakitaan ng isang katapatan ng isang namumuno, ay masasabi din na tayo nga na kanyang nasasakupan na inspired natin. Na inspired tayong magsunod sa kanya, no? Na nakikita na kagaya nung namumuno sa atin, na tapat siya, masipag siya, nakikita. Inspired tayo, no? Inspired tayong tumulong sa kanya, no? Tumulong sa lahat ng mga ginagawa. So inspired na naka-inspired ng katapatan sa pagganap ng tungkulin sa inaatas sa atin. At isa pa, yung encourage ethical behavior. Humihikayat ng tamang pag-uugali. Kung ang kilos ng namumuno sa atin ay makitaan ng magandang halimbawa, tayo man din ay nagkaroon din tayo ng encouragement, no? Halimbawa, nakikitaan natin. Example naman tayo. Si Brother Jerry, nakitaan nating nagmamap, nagwawalis. Tumutulong dito, nag-aayos, nakitaan natin, nag-ano ng silya. So tayo din naman, siya nakitaan natin magandang halimbawa, hindi ba? Kahit bago pa lamang tayo na-encourage na rin na gumagawa. Di ba si Brother Ramil, nakikita natin kahit bago pa
si Brother Iman, nakikitaan ko na kahit hindi gaano kadalas na umate, nakita natin talagang naghuhugas pa nga, nag-aayos dyan. So nakaka-encourage. Nakikitaan kasi ang namumuno sa atin ay kumikilos. Gumagawa kung anuman. So tayo din na nandito ay talagang naghanap din tayo kung anong madampot natin. Si Sister Jean nagmamap. Nakikitaan din tayo na-encourage tayo paggawa. So ito yung epekto ng magandang namumuno sa atin na ating nakikita na atin din naman na ginagawa. Amen. Kaya isang mahalaga sa isang namumuno na kinikitaan. No? At isa pa, kung ang namumuno ay nakita niya na may pagkakamali, marunong din siyang tumanggap ng di pa pala. Isa pa pala. Itong ethical behavior na yan, ano ko lang ha, itong ethical behavior o humihikayat ng tamang pag-uugali. Ang isang leader, kung nakikitaan natin ng tamang pag-uugali, kung nakita niyang may pagkakamali siya, marunong siyang tumanggap ng pagkakamali. Marunong siyang umamin sa lahat, sa lantaran ng kanyang pagkakamali. Hindi siya nagtuturo, hindi siya nagsisisi. Yun ang magandang namumuno. Yun ang magandang ugali sa isang leader. Na kasi hindi si brother kasi hindi to ginawa, si ano kasi dapat umamin, yun yung ethical behavior ng isang leader na marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi siya nagtuturo, hindi siya nagsisisi, no? At ang example daw ng ethical behavior, tuntunin ang moralidad sa ugali. At isa pa, ang ethical behavior or integrity sa ating pag-uugali ay dapat mamuhay ng katotohanan. So hindi pakitang tao kagaya nung sinabi sa umpisa pa lamang. Ang ethical behavior ay dapat namumuhay sa katotohanan. Hindi pakitang tao lamang. At hindi rin nakikimarites. Hindi yun pinag-usapan natin ang bawat isa. Dapat ang pinag-usapan natin kung tayo mag-uusap, ano bang ginawa ni Lord sa atin? Ano bang kabutihan ni Lord? Anong natanggap natin? Anong biyaya ni Lord? Paano tayo tinugon ni Lord sa ating mga kahilingan? Yun dapat ang pag-usapan upang magkaroon ng kalakasan ang bawat isa. Magkaroon ng antas ng kanyang pananalig sa bawat isa. Magkaroon ng bawat isa nagtutulungan kung paano natin na patuloy tayo makareceive ng biyaya sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga sharing. Hindi yung buhay hindi yung i-chichismis, imaritis natin. Kung hindi ang pag-usapan natin, dapat ang pag-ibig ng Lord ng ating natanggap. Ang biyaya ni Lord ng ating natanggap. Paano tayo pinagpala, paano tayo pinagaling ng ating Panginoon. Dapat yun ang ating pag-usapan. Hindi yung ating mga buhay sa may buhay, na masabi natin, sis, atin lang ito. Hindi yun dapat. Hindi yun dapat ang ating pag-usapan. Amen. Thank you, Lord. At isa pa sa ethical behavior ay hindi tayo nagdala ng gamit na sa ating pang-personal. Hindi tayo uwi ng gamit para sa ating pang-personal na gamit. Kabilang yun sa ethical behavior na dapat hindi tayo magdala ng anumang gamit ng ating pansarili. Sabi dito. So, tingnan natin kung ano ang integridad doon sa lumang tipan, sa Old Testament. At sabi dito, ang salitang tom o toma, T-O-M-A-H, ay integrity, ito inulit ko lang dahil yun sinabi ko na, ay integrity sa English or integridad or
katapatan sa Tagalog. Ang kahulugan nito ay simpleng katapatan ng puso at layunin, katotohanan, at katuwiran. Yun daw ang simpleng ibig sabihin ng integridad o integrity. May sarili tayong katapatan sa ating puso, layunin, katotohanan, at katuwiran. So ito, paano tayo mamuhay na may integridad o paano tayo mamuhay na may katapatan? Ayon sa Roma 3:10, sabi dito, walang matuwid, wala kahit isa. Tunay nga, tayong lahat ay makasalanan. Tayo nagsisika pa lang, dito pa tayo sa mundo, so nasa proseso pa tayo. Walang perfecto pa sa atin, habang tayo naglalakbay sa mundo. Kaya ngayon ang dahilan kung bakit tayo patuloy nakinig ng salita, patuloy nagbabasa, patuloy na nagbigay ng ating kalakasan sa ating Panginoon dahil nga tayo ay makasalanan pa, no? Gaya din sinasabi din sa Roma 1:2-3, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen. Dahil ang ating Panginoon lamang. Ang ating Panginoon lamang ay ang perpekto. Siya lamang. Kaya nga, dahil sa Kanya, tayo'y tinubos, tayo hinugasan sa ating mga kasalanan. So, sabi nga, hindi natin magagawa kung paano tayo mamuhay na sinasabi ditong may integridad. Hindi natin kaya kung hindi true sa Panginoon lamang. At sa tulong ng banal na Espiritu, siyang magbigay sa atin na magampanan o maangkin natin ang pagkamatapat. Sabi doon sa, pakibasa nga po sis, John 15, 1-17. John 15, 1-17. Sino po ang nakakita? 1-17. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tatapon at patutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong mga salita ko, hingin ninyo inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Amen. Thank you, Lord. So makamtan lang natin ito sa ating pananatili sa ating Panginoon. Sabi nga dito, kung nanatili tayo sa ating Panginoon at ang kanyang mga salita ay nanatili sa atin. So dapat pala tayo panalitin dahil hindi natin kaya. Hindi na tayong kaya na dahil tayo ngayon makasalanan, hindi natin kaya kung tayo lang. Hindi natin makamtan ang katagumpayan, hindi natin matagamtan ang ating kahilingan kung hindi true sa ating Panginoon lamang. Sabi nga niya sa Malakias 4:10, ang tagumpay hindi makakamit. Sakaria 4:10, ang tagumpay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas, kapangyarihan, kung hindi sa tulong ko lamang. Kaya hindi natin kaya kung tayo lang, kung hindi
sa ating pananatili sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nanatili sa atin, kaya ang ating Panginoon ay nananatili sa atin. Kaya ang banal na Espiritu ay dapat manahan sa atin. Yung bunga ng banal na Espiritu, ano nga ba yon? Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabutihan, kabaitan, katapatan, yun isa yun. Katapatan, katyagaan, pagpigil sa sarili. Cluster yun. Kaya dapat isa man doon ay walang malaglag. Isa na ang katapatan noon na ating topic ngayon. Dapat yun ay hindi malaglag sa ating puso. Dapat yun ang buong cluster, buong kabuuhan ng bunga na yun, nang galing yan sa kabutihang loob ng ating Panginoon. Yun ang bunga ng ating malinis na pamumuhay. Ginampanan natin. Ano ang kalooban ng ating Panginoon? Namuhay ba tayo na may katapatan? Namuhay ba tayo sa katotohanan? Namuhay ba tayo na wala tayong tinatago? Namuhay ba tayo doon sa sinasabi ng ating Panginoon na ating gampanan? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya ito yung sinasabi sa ating Panginoon ngayon na dapat nating taglayin. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Bilang namumuno sa ating kanya-kanya nating sa ating tungkulin. Namumuno sa ating mga tungkulin. Tayo ba'y namumuno na may integridad? Amen? Tayo ba'y namumuno na may integridad? Dapat yon ay makikita sa atin. Si Kristo ang makikita sa atin. Dapat ang katangian ng ating Panginoon. Sabi nga, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko. Ating Panginoon Kristo. Dapat yun ang makita sa atin. Sabi nga doon sa Batangas, nung nakasulat doon, kung nakita niyo ako, nakita niyo si Kristo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Samahan niyo muna akong manalangin. Thank you, Lord God. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord God, salamat sa mga mensaheng pinagalo mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo ito ng buhay, Panginoon. Nawa, Lord God, ito ay magampanan namin ang katuruan mo sa umagang ito. Maisa pamuhay namin, Panginoon. Lord, bigyan mo ito ng buhay na maisa pamuhay namin ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ito'y magdulot sa amin ng pagtaas aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Panginoon, Lord God. At nawa ang bawat isa dito, Panginoon, Lord. Ibe-bless mo, Ama. Nawa ang mga mensaheng pinagkaloob mo ay natanggap nila, Ama, sa pamagitan ng pagbukas mo sa kanilang puso, sa kanilang isip, Panginoon, Lord God, na kanilang madala ito, magamit sa pang-araw-araw. Yun ang aming sandata sa pagharap namin sa buhay, Panginoon. Ang matuwid na pamumuhay, pananggan namin ito, Panginoon, Lord God. Magamit namin sa pang-araw-araw, pananggan, Lord, anuman ang aming harapin sa buhay, ang pamumuhay na may katuwiran, righteous life. Ito ang amin, Lord, sandata sa aming buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Para naman po sa ating ipag-pray dito sa mabubunot sa ating prayer box, tawagin ko po si Sister Luz. Amen. Thank you, Lord. Bago po natin ipag-pray yung family for the week, welcome po muna natin si Sister Michelle, si Brother JR. Kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama, sa pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Hello, 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 kamusta ka? Ako'y natutuwa
makita ka. Hello, kamusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama, sa pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya. Kami ay masaya. Ang Diyos ay masaya at present ka. Welcome po, Sister Michelle. God bless you po. Welcome back, Sister Welcome Michelle, back. Brother JR. Welcome, Sister Michelle, Brother JR. Amen. Thank you, Lord. Tumugon si Lord sa mga panalangin natin para sa kanilang mag-asawa. Nawa, ito ay tuloy-tuloy na. Amen! Uy, Sister Luz and Ashley Tulen family. Kami yun na. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay, Panginoon. Banal na Espiritu, kumikilos ka hindi lang sa aming buhay, kundi sa bawat isa, Panginoon. Alam na alam mo, Lord, kung sinong nangangailangan ng panalangin. Maraming salamat, Lord. Nagpupulit at papasalamat ako kaming lahat. Na una sa lahat, nakasama namin si Brother JR at si Sister Michelle Regala, Panginoon. Lord, kayo po ang kumilos nito, kaya maraming salamat po, Panginoon. At sa oras pong ito, Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking sarili, si Ashley, Lord, na nasa malayo, nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, ingatan mo po siya, Lord, sa araw-araw ng kanyang buhay, sa kanyang pagtatrabaho, Lord God. Pagkalooban mo po siya ng magandang kalusugan, kalakasan. Lord, ibuson po masaganang pagpapala mo sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Ingatan mo siya, Lord, pagkalooban mo po siya ng protection and covering. Lord, sa lahat ng mga sinasakyan niya, papunta at pauwi galing trabaho. Lord God, lahat ng mga heart's desire niya, Lord, pagkaloob mo, Panginoon. Dinadalangin ko rin po sa iyo ang tinitirahan niya, kanyang kapatid doon, Panginoon, at ang buong pamilya niya, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Lord, doon sa Dubai, Panginoon. Patuloy pa rin maging channel of blessing, hindi lang sa pamilya, sa gawain, kundi sa lahat ng mga taong nakakasalamuha niya, Panginoon, at ang buong Turen family, Lord. Patuloy mo pong bigkisin, patuloy mong pagkalooban ng karunungan upang patuloy lahat magamit sa iyong banal na gawain, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga tahanan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus kasama ng Banal na Espiritu na maghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Para naman po sa ating closing prayer at saka final benediction, Sister Rose. Puri ng Panginoon. Thank you, Lord God. Salamat, Ama, sa kapahayagan mo sa umagang ito. Lord God, ito bigay sa amin, Ama, na palaala sa amin kung paano kami mamuhay, Lord, na nayon sa iyong kalooban na may katapatan sa aming kapwa, sa aming hanapbuhay, anumang larangan kung naroon kami, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa pangunguna sa pamilya, sa pamunguna sa gawain, Panginoon. Lord God, sa lahat ng ibigay mo sa aming tungkulin, salamat, Ama. Palaala mo sa amin na dapat kami magkaroon ng katapatan, Panginoon. Sa tao man, gumagawa kahit wala nakatingin, Lord God. Higit sa lahat sa iyo, Panginoon, Lord. Nawa kaming lahat, buong tapat kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagkaloob mo sa aming puso, Ama, na bawat isa, Lord God, na pag-alabin mo ang mga puso, Lord God, na maglingkod sa iyo, na may katapatan. Kaya maraming salamat, Ama, Lord God. Ama, sabi mo, Ama, sa bilang 6:27, ganito ninyo babanggitin ang aking pangalan kung kayo'y magbendisyon.
pagpalain ko ang sinuman, saan man, sinuman ang inyong pinag-pray. Kaya Lord God, dalangin ko ang lahat na nandito, Panginoon, Lord, na nawa maangkin ang mga bendisyon mo, Panginoon, sa iyong pangalan, Ama. Lord God, sa nabanggit mo, Ama, sa pangalan mo ay babanggitin ko, Ama. Sabi mo, Lord God, pagpalain kayo at ingatan ni Yahweh. Thank you, Lord. Naway kabagan kayo at subaybayan, lingapin nawa kayo at bigyan ng kapayapaan. Lord God, nawa ang itong pagpapala mo, Ama, na Lord God, sa iyong pangalan, matanggap ng aming mga kapatid, Panginoon. Hindi lang dito, Ama, kundi daladala saan man sila naroon. Lord, matanggap ang iyong pag-iingat, matanggap ang iyong pagpapala, Lord God, na kapayapaan sa bawat tahanan. Ang kabagan mo, Lord, ang bawat isa, Ama. Ano man po ang mga kahilingan sa bawat isa, Ama, Lord God. Dalangin ko, Ama, Lord God, ang katugunan sa lahat ng mga pangangailangan, sa lahat ng may mga karamdaman, ipagkaloob mo, Lord, ang kagalingan. Lord God, nawa ang bawat isa, Ama, paglabas dito, Lord, dala-dala ang pagpapala na nagbumula sa iyo, Ama, kapayapaan, kagalakan, at ang buong bunga ng banal na Espiritu ay tataglayin sa bawat isa. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo, masdan ka niya ng may pagmamahal, pagpapala ng Diyos ay kamtin mo. Ang pagpapala ni Jesus ay sumaating, pagpalain nawa tayo ng may kapal. Ang pagpapala ni Jesus ay sumaating, pagpalain nawa tayo ng ating Diyos na si Jesus. And everybody say, Amen! Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, Papa, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Iniibig kita bilang kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Para Papang nakita ko sa'yo ang kalwalatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, and I want to be the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the new world has begun. Oh, when the new world has begun. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the new world has begun. Praising to the Father, praising to the Son,
praising to the Spirit, the three is God are one. Praising to the Father and praising to the Son. Praising to the Spirit, the three is God are one. God bless us all and remember, Jesus is number one. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God. May the Lord God. May the Lord God. Hey! May the Lord God bless you. Happy birthday, Sister Belen. Happy birthday po. God bless you. Happy 60th birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you, Lord. Yan na, hipan mo na. Asan yung picture? A picture na. Any message from our mga kapatid sa ibang lugar, Sister Nelsa and Brother Jerry? Wow! Nakapulong-pulo si Brother Jerry. Jacket na jacket. Thank you, Lord. Enjoy Any the message po? lunch. Bye-bye. God bless you. Okay, God bless po. Sige po, God bless po, Sister Nelsa, Brother Jerry. See you soon. Announcement lang po Okay, muna see you. matapos yung ating service po. Next Saturday po ay meron po tayong soaking. Dito po tayo ulit sa Tropical. 3 p.m. po ang start. So, invite po tayo. Meron din po tayong FB Live po nun. So, Sabado po muli, 3 p.m. soaking worship night po. Dito po sa Tropical and sa FB Live po. Amen. Yan po. Sister Melly, meron po tayong prayer meeting mamaya, alas 4. Sa Zoom. Sa Meron Zoom. po. Yes Meron po. Yes po, Amen. Sister Meron. Melly. Later. See you later po. See you later, Brother Jerry, Sister Nelsa, Sister Melly, and the Okay. one. Okay. Bye. God bless po. Countdown na tayo, Brother Jerry. Countdown na. Countdown na. In Brother 5. JR, Sister Michelle. Wow. Sister Mary. Okay, countdown. Countdown na po in Sa inyo 5, lahat. 4, 3, 3. 2, 1. God bless. God bless po.